Ngayon lang ha, this is 30 minutes ago, no? Pero nung tiningnan ko 4 minutes pa lang, itong si Senator Riza Hontiveros may post tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. So ito yung post niya ha. Papakita ko sa inyo. No, ngayon lang ito. Ngayon lang ito. Yan. Facebook page ito ni Senator Riza Hontiveros. Kaya I think profile niya ito or Facebook page. Pero ano naman, verified naman eh. No. Ito ay na screenshot ko ito 4 minutes ago. Sa aking pag-screenshot. So, sabi ni Senator Riza Hontiveros, let us listen to the victim, survivors of Kibuloy. Meaning to say, ito yung mga nabiktima, di ba? Na nagpalabas ng pahayag na nananawagan itong si Senator Riza Hontiveros na pakinggan natin itong mga biktima ni Kibuloy. Yan ang sabi niya. Sigurado ako na kapag napakikinggan ang kanilang mga karanasan, walang mag-aatubiling manindigan para sa katarungan. So, sabi ni Hontiveros na kapag raw marinig natin ang mga statement ng mga nabiktima, kung ano yung mga ginagawa raw ni Kibuloy sa kanila, hindi raw tayo magdadalawang isip na manawagan tayo ng katarungan sa mga biktimang ito. No? Ito sa akin, sablay ito, Hontiveros eh. Pero hindi ko ibig sabihin, Hontiveros, na mali itong sinabi mo. Ha? Pwede. Tama itong sinabi mo na dapat nating pakinggan yung mga victim survivors. Yes, pakinggan natin sila. Ang kanilang side ng kanilang storya. Pero ang mali mo, Hontiveros, hindi mo rin siguro binigyan ng fair itong si Kibuloy dahil the way ka umasta, parang may kasalanan na si Kibuloy. Ibig sabihin, malaking bagay na pakinggan mo sana rin itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang side para patas naman. Yung sabi nilang biktima sila at yung sabi nilang itong inakusahan nilang si Kibuloy, patas yung pakikinggan natin. Tama yan, sinabi mo. Pakinggan yung survivors. Ako, nakikinig ako sa kanila. Yung mga survivors. Okay? Napakinggan ko sila. Yes. Kung totoo man na ginawa yun ni Pastor, masakit yun. Dapat lang parusahan si Pastor Apollo Kibuloy. Walang problema doon. Okay? Ayon rin kay Pastor Kibuloy, lahat ng mga biktima para sa kanya, nagsisinungaling raw yun. Hindi yun totoo. Okay? So, both sides of the story has its own opinion. So, ibig sabihin, Madam Senator, hindi mo na tayo maniniwala sa kanilang dalawa. Kaya nga may tinatawag tayong imbestigahan muna natin, at how will we judge them is through evidence. Gaano kalaki at credible yung mga ebidensyang ipipresenta sa kanila. Yun sana, Hontiveros. Dito sa post mo, parang one-sided ka. Pinapaniwalaan mo kaagad yung mga victim survivors. What if baliktad ito? Si Kibuloy yung biktima rito. Dinodrawingan lang siya. Scripted ito. Pilipino rin naman yun, si Kibuloy. Di ba? Unfair rin. So, dapat, mali itong post mo. Let us listen to the victim survivors and to Kibuloy. The one na yung inakusahan.
Silang dalawa yung ating pakinggan. Isabi mo dito, let us listen to the victim survivors. So meaning to say, hindi na tayo makikinig kay Kibuloy? Kaya nga ang daming nagagalit sa inyo, Senadora. Dahil dito. Kaya, si Kibuloy ayaw pumunta sa hearing mo sa Senado. Kasi hindi pa nag-start ang hearing, ganito na ang mga post ninyo. It's very obvious na ang kinakampihan mo ang victim survivors. Dapat hindi ganyan. Dapat neutral ka. Sa gitna ka lang sana, Hontiveros. Pakinggan natin yung mga biktima, pakinggan rin natin si Kibuloy, yung side nila. At titingnan natin kung sino yung nagsisinungaling at sino yung nagsasabi ng totoo. Hindi ko kinakampihan si Kibuloy dito. Okay? Hindi ko rin kinakampihan itong mga victim survivors. Ang sabi ko dito is, ano ang dapat mong gawin, Hontiveros? Di ko nga alam bakit senador ka. Wala kang logic at wala kang common sense, Miss Hontiveros. Wala kang common sense. Di ba? You are there sa Senado, nagpatawag ka ng mga tao para pakinggan ang mga ito sa kanilang mga akusasyon at pakinggan natin ang mga ano rin ang opinion ng isa. Di ba? Hindi muna tayo magja-judge kung sino yung tama o mali. Di ba? Isa rin ito si JV, Ejercito. Binawi niya ang pirma niya dahil raw nakita niya yung mga statement ng mga biktima. So, ibig sabihin, naniniwala ka agad itong si JV without even na hindi pa nangyari yung formal na investigation. Di ba? Leone Borsillo, hindi ka nakaintindi. Di ba pinatawag si Kibuloy, hindi naman sumipot. Ikaw, damo alam, sinabi mo ilan beses pinatawag, sus, ikaw walang common sense. Alam mo, Leone Borsillo, kung alam mo ang batas, hindi ka magko-comment ng ganyan. Alam mo ba? Ako hindi nakaintindi. Alam mo ba, Leone Borsillo, na ang mali dito si Hontiveros? Hinuhusgahan na niya kaagad si Kibuloy. At walang mali na hindi sumipot si Kibuloy. Dahil kahit sumipot pa ng 100 beses si Kibuloy, Mr. Leone Borsillo, hindi ito ang tamang lugar para ilitis ang isang kaso. Did you understand, Lucy Borsillo? Kung abogado ka, naintindihan mo ako. Pero hindi ka abogado eh. Tanso ka eh. Talagang hindi ka talagang sirado ang isip mo. Ang tamang lugar para ipatawag si Kibuloy at itong mga biktima ay sa korte. Alam mo ba yung 3 parts of government? Yung judiciary, legislative, at itong executive. O bakit dito ipatawag sa Senado? Nagsasayang lang pera ng taong bayan. Dapat dyan sa korte. Ang humahawak yan yung Department of Justice. Kasi pinakikinggan yung mga biktima at pinakikinggan rin yung akusado. Ngayon na nalaman mo na, Leone Borsillo, iyak ka na. Okay?